Isang pagpalang araw muli sa bawat isa. Ang Panginoon ay bumisita sa syudad na ito. Gaya ng laging nangyayari, so tuwing bibisita ang Panginoon sa isang lugar, siya ay dudumugin napakaraming mga tao. Makikita ninyo na hanggang sa pinto ay punong-puno ng mga tao, sapagkat naroon sa loob ang Panginoong Jesucristo. Ngunit mapapansin nyo na may 4 na tao sa labas ng bahay. Sila kaya ay hindi nakikinig? O sila kaya ay papasok pa lamang? Pero kung papansinin nyo ang kanilang mga mukha, ay para bang problemado sila. Ito ay dahil meron silang isang kaibigan. Kaibigan nila ay may sakit. Hindi siya makatayo. Hindi siya makalakad. At gusto ng kanyang 4 na kaibigan na dalhin siya sa Panginoon upang siya ay pagalingin. Ngunit ang problema nga po, hindi sila makapasok sa sobrang kumpulan, sobrang dami ng mga tao sa bahay na iyan. Sa palagay niyo, ano ang kanilang ginawa? Sabi ng Biblia, inakyat nila siya sa bubong. Hindi yung madaling gawin, sapagkat habang inaakyat nila to, sa oras na malaglag nila ito ay mas lalo lang lalala ang kanyang sakit. Ngunit silang 4, sila ay nagtulungan sila upang sa ganon maidala nila ang kanilang kaibigan palapit sa Panginoong Jesucristo. Inakyat nila sa bubong, at ang ginawa nila, unti-unti nilang sinira at binutas ang bubong na bahay na iyon. Sabi ng Bible, dahan-dahan nilang ibinaba ang kanilang kaibigan upang makita ito at mailapit nila sa Panginoong Jesucristo. Salamat na lang, hindi sila pinagalitan ng Panginoon. Hindi sila sinaway ng Panginoon. Bagamat siguro kung ngayong oras na ito bubutasin natin ang bubong ng ating bahay ngayon, papagalitan tayo. Ngunit hindi sila pinagalitan ng Panginoon, sabagat isang mabuting bagay ang kanilang ginawa. Sabi ng Panginoon, pinatawad na ang iyong mga kasalanan. Tumayo ka at lumakad, kunin mo yung kama mo at umuwi ka na sa iyong tahanan. Sabi ng Biblia, ang lalaking ito ay nakalakad, naibitbit pa niya ang kanyang daladalang hinihigaan kanina, at siya nga ay tuluyang gumaling dahil sa Panginoong Jesucristo. Ganon din tayo. Ganon din kayo. Dapat kayo ay maging mga kaibigan, maging isang kaibigan na ilalapit nyo ang iyong kakilala sa Panginoon, na ilalapit mo ang iyong katropa, ang iyong best friend, ang iyong kaibigan sa Panginoon. Hindi yung ilalayo mo siya, hindi yung ilalapit mo siya sa dyablo, hindi yung tuturuan mo siyang magnakaw, mangupit, magmura, mangopya, hindi yung tuturuan mo siyang gumawa ng kalokohan. Pagkus, tuturuan mo siya, hihilain mo siya, bubuhatin mo siya palapit sa Panginoong Jesucristo. Kaya tuwing merong Bible study, sasabihin mo sa kaibigan mo, tara, hilain mo siya puntang Bible study. Kung siya hindi makalakad, buhatin niyo siya papuntang Bible study, katulad ng 4 na tao na ito, na dinala nila ang kanilang kaibigan sa Panginoon. At hindi lang hanggang Bible study. Pagdating ng Sunday, ang gusto ng Panginoon, lahat tayo ay nasa church. Kaya nga, wag mong sasabihin sa kaibigan mo, uy, wag na tayong sumama, tinatamad ako. Hindi mo siya nilapit sa Panginoon, nilalayo mo siya. Ayaw yun ng Panginoon. Ang gusto ng Panginoon,
Katulad ng apat na ito, ilapit natin ating mga kakilala, kaibigan, mga minamahal, magulang, lahat, ilapit natin sila palapit, palapit, palapit sa Panginoong Hesus Kristo.